Chinek ko yung Bible, wala naman nakalagay 7 last word. May nakita ba kayo? Wala nakalagay 7 last word. May nakalagay words ni Lord before siya namatay. Pero, may naglagay kasi the 7 last word of Jesus. And by the way, wala rin nakalagay na ito yung order. Nabasa ba kayo? Wala rin. Magagaling lang talaga tayong mga tao maggawa-gawa ng kwento. Okay? So, para safe, sabihin natin the words of Jesus. Okay, on the cross. Okay, the words of Jesus on the cross. And the real story behind the crucifixion. Okay? Bago tayo magsimula, tayo muna yung manalangin saglit. Lord, ibig naming malaman ang tunay na kahulugan kung bakit mayroong pagkapako sa krus. Ibig din naming malaman ang kahulugan ng iyong mga huling wika nung nasa cross po kayo. For we believe na mayroon pong dakilang mensahe ito. Hindi lamang sa panahon na yun, kundi maging sa panahon na darating, maging sa panahon namin ngayon. Ibig naming marinig, ibig naming matuto. Patulungan niyo po kami, naniniwala kami ang iyong mga salita yung magbabago ng buhay ng tao. For your word is just like a double-edged sword that will cut off the power of sin and the sword that will change our lives, Panginoon. Salamat po, Holy Spirit, sa pasimula hanggang sa pagwawakas ng pangangaral na ito. Kayo po ang kumilos, kayo po ang manguna upang magiging pagpapala po ito sa aming lahat. Salamat po. We give you praise and we give you honor. Okay, bibilisan ko lang mo ang kwento para masundan natin. Numilikha ng Diyos ang tao ay kawangis niya, kalarawan niya, banal, at walang kapintasan. Subalit, nung pumasok ang kasalanan, nagkaroon po ng mantsa, at ang Diyos po, by the way, is banal. Amen. Therefore, sa kanyang kabanalan, walang puwang ang kasalanan. Liwanag po ba? Sandan niya lang, ha? So, ibig sabihin, nung nagkasala ang tao, napawalay siya sa Diyos, napalayo siya sa Diyos. Nung siya napalayo sa Diyos, hindi ibig man niyang lumapit sa Panginoon, hindi niya na magawa. Amen. Right? So, ibig sabihin, ang lahat ng blessing ng Lord na para sa kanya na forfeit. Na ma-forfeit yung blessing, ano nangyari? Doon pumasok ang paghihirap. Alam niyo, hindi talaga dapat mahirap ang tao. Amen. I said, hindi dapat mahirap ang tao. Amen. Why? Because kinreate siya ng Lord ika 6th day. Bakit siya kinreate ang first day? Kasi pag first day siya kinreate, mahihirapan siya. Amen. Kasi wala pang form ng mundo. Wala pang mga tanim, wala pang pagkain, mahihirapan siya. Amen. Bakit hindi siya kinreate ng second day? Bakit madilim pa? Bakit hindi siya kinreate ng third day? No fourth day, no fifth day? Bakit hindi? Bakit ika 6th day? Why? Because the first, second, third, fourth, fifth day, lahat ng kailangan ng tao provided na. Amen. That's the real plan of God. Amen. Everything was provided for man. Amen. As long na yung tao mananatili na nakakonekta sa Diyos. Amen. Dahil ang tao nung nilikha ng Diyos banal, alam niyo ba ang tao nun walang kamatayan? Kaya kita mo yung edad nila, si Adan namatay 963 years old. Di ba, Joy? Ibig sabihin, nung naroon si Adan, nung hindi pa siya nagkasala, tuloy-tuloy lang buhay niya. Yung pinakamatanda Romel na buhay, 969. Ngayon, inalis na yung 969 na lang. Nag-gets? Kasi nga nung hindi pa nagkasala, tuloy-tuloy lang ang buhay. Kaya nung makita ng Diyos, kumain sila ng bunga na pinagbabawal. Ano nangyari? Sabi na Lord, palisin na natin ang tao. Bakit? Kasi baka pag kumain siya ng bunga ng buhay, ang mangyari, hindi na siya mamamatay. Hindi siya mamamatay ng makasalanan. Delikado. Because the wages of sin is death. So nung naputol yung napawalay ang tao, doon nagsimula ang kaguluhan. Huwag niyong isisi sa gobyerno, huwag niyong isisi sa kanino mang pamunuan, isisi niyo sa kasalanan. Amen. Dahil yung kasalanan ang dahilan kung bakit may korupsyon. Yung kasalanan ang dahilan kung bakit mayroong mga murder, mayroong hold-upan, bakit kasalanan ang ugat niyan. Saan nagsimula? Sa Hardin ng Eden. Amen. Minana ng tao ang kasalanan. Amen. At look at me.
Dahil ang Diyos Romeo ang lumikha sa'yo, gusto niya, kasama mo siya. Amen. Nilikha tayong lahat, for your information, and I want to declare this to you, April, you are created by God for Him. Amen. Hindi ka kinreate para sa asawa mo, hindi ka kinreate para sa kumpanya mo, hindi ka kinreate para sa church na ito. Kinreate ka ng Diyos para sa Kanya. Amen. That is why, nagkakaroon tayo ng malaking problema. Kasi, we want to spend our lives, kasi natin ibuhay ang buhay natin para sa mahal nating tao. Amen. Para sa tao ka nabubuhay, mapofrustrate ka. Amen. Kasi mabait lang yan sa simula. Amen. At lumalabas pagkahalimaw niya, Amen. dating sa dulo. Amen. Amen. Pero sa Diyos, ang Diyos consistent. Amen. Mali ka, love ka niya. Amen. Mabait ka, love ka niya. Amen. Consistent, ang kanyang love is constant. Pag sinabing constant, hindi nagbabago. Masama ka, love ka niya. Amen. Mabait ka, love ka niya. Wala siyang binibili. Amen. Amen. No. Nung nilikha tayo ng Diyos, ang tao para sa Kanya talaga. Kaya nung napalayo ang tao na sabi niya, hindi pwede to. Hindi pwede si Satanas magpapatuloy sa pangluloko sa tao. Amen. Ngayon, ang requirement ng law ganito, kailangan mayroong ihandog para mawala ang kasalanan. At sa pagkahandog, sa pagbabayad ng kasalanan, kailangan may dugo na tumigis. Amen. At anong klaseng dugo? Kailangan hindi dugo ng hayop, kasi dugo ng hayop nagpo-cover lang ng kasalanan. Kailangan yung dugo na nadadaloy, na mabubuhos, ay dugo na mag-aalis ng kasalanan. Amen. At anong klaseng dugo? Tingin sa akin, anong klaseng dugo? Banal. Amen. Anong klaseng handog? Walang kapintasan. Perfect. Amen. My God, wala pong pwedeng tao, sino man tao, na pwedeng mamatay para sa mundo. Amen. Kasi lahat ng tao makasalanan. Amen. Kasi sabi sa katabi mo, makasalanan tayo. Makasalanan tayo. Ako niya, sabihin niya, hindi siya pala siyang kasalanan. Sabi sa Bible, Romans 3:10, lahat ay nagkasala, walang matuwid maski isa. Amen. So therefore, nobody is qualified to die for us. Amen. Therefore, kung walang mamatay na banal, hindi tayo masisave. Lahat tayo pupunta sa impyerno. Amen. So nag-isip ang Diyos, nag-usap, at ang sabi ng anak, Ama, ako na. Sabi ng ama, paano gagawin? Ito yung mangyayari sa iyo. Bababa ka sa lupa, magkatawang tao ka. Oo, banal, pero magiging kasalanan ka. Ito ang usapan. Lahat, Brother Elmer, ng kasalanan ng buong mundo, ilalagay sa iyong banal na katawan. Amen. Si Lord Jesus hindi naman nag-isip, ganun ba? Mahirap, ha? Hindi. Ano sabi niya? Yes. Ganito. Hindi ka bababa na pagdating mo sa lupa, ganito ko na kagad. Hindi. Dadaan ka sa proseso. Ipanganganak ka. Amen. Di ba pag hari, Fed, saan dapat pinapanganak? Sa palasyo, di ba? Ito, ang tindi sa sabsaban. Buti hindi na-infect. Amen. Sa pag-anak sa'yo, ganito ang mangyayari. At pagkatapos, pahihirapan ka. Alam mo sagot niya? Yes. Wala kang kasalanan, pahihirapan ka. Gagawin ka parang kriminal. Yes. For God, so loved. Hindi yung world, kaya nga lang naisip yung bilog. Ikaw yung Amen. tayo ang tinutukoy, mga tao. Amen. Di naman sila namatay para sa pusa, namatay para sa tao. Amen. Para para wag kang mapahamak saan? Sa impyerno. At magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Saan? Sa langit kasama niya. Amen. Bakit ibinigay ng Ama si Kristo? Para Para tayong mga makasalanan na nangaligaw ay muling makapanumbalik sa Kanya. Bakit? Gusto niya talaga makasama ka, hindi lang sa paraiso, sa Eden, kundi sa langit. Amen. Sa point, palapakan naman natin si Lord. Glory to God. Kaya wag na ho kayong magtaka kung bakit mayroong Simana Santa. Anong ginagawa ng iba? Hahampasin yung likod, patutuguin yung likod. Tapos na yan. Amen. Nakano ba ito? Wag na kayong magpahirap sa sarili nyo. Amen. Ang style nyo pa, susugatan ng blade. Saan sa Bible yan? That's right. Susugatan ng blade, pagkatapos hahampas-hampasin, papaduguin.
Ito ang payo ko sa iyo. Pag magpapapako ka, siguraduhin mo mamamatay ka. At titingnan natin sa ikatlong araw kung mabubuhay ka. Amen. True. Susundin mo lang at gagayahin mo si Kristo. Gayahin mo na ng todo. Ang problema, may nakahanda ka pang alkohol. At pinipili pa kung saan hindi tamaan yung litit. Very bad. That's right. Yung ganyang ginagawa, blasphemy yan sa Panginoon. Amen. Tinapos na ng Diyos ang lahat ng hirap para tayo mga makasalanan, hindi na mahihirapan. At ano sinasabi? Ginagawa ito para ano? Para mabawasan ang kasalanan. Bakit? Ano akala mo? Listahan ng utang? Buburahin ng utang? Malinis ang utang? Lista uli? That's foolishness. Amen. Jesus came to save para tayo iligtas at pag naligtas tayo ay ano? Dadalhin sa kalangitan. Bakit? Yun ang original na plano niya sa atin. Makasama niya tayo sa mga buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kaya please, nakikiusap ako, Ate Laura, sa mga nagpapalo ng likod at hindi lang nagpapalo, nagpapako, tuluyan mo sana sa kamatayan. At hihintayin kita sa ikatlong araw kung mabuhay ka. Kung hindi ka mabuhay, pasensya ka. Dahil isa lang ang namatay at isa lang ang nabuhay, si Kristo Jesus. And by the way, sisirahin ko lang ito maling paniniwala. Maraming paniniwala na mali-mali. Pag Friday, maraming hindi naliligo. Bakit? Patay ang Diyos. Marami hindi nagbibiyahe. Bakit? Patay ang Diyos. Tingin sa akin, sabi sa Bible, minsan lang si Kristo namatay at nung siya muling nabuhay, siya nabuhay na magpakailanman. Kaya hindi siya patay, siya buhay. Ang Diyos na pinagalinturan mo buhay. Kaya pag tumawag ka sa kanya, sumasagot siya. Hindi pagdating ng Friday, di ka naliligo. Sa Friday, wala tayong gagawin. Bakit? Patay ang Diyos. Malakas ang demonyo. Kailanman mahina ang Diablo. Malakas ang Diyos. Nakuha? Sa tabi mo, maligo kapag binasan ko, ha? Bihira ka, summer pa naman, hindi ka naligo. Malakas ang dating mo yan. Okay? Now, anong process? Nung siya po ay hinudas ni Judas, ano po nangyari? Ibinenta siya, magkano halaga? 3 pirasong silver. Napakamura. At ito po ang ginawa. Alam niyo, pag binabasa ko po ito, sundan niyo pa ako sa inyong Biblia. Tingnan po natin sa Mateo 26, 67. Para mo may, ano ko sa inyo, may muestra ko. Mateo 26. Mateo. Pag nandiyan na po kayo, sabihin po natin, amen? Mateo 26. Okay? 47. Ano po nangyari? Simulan pa sa 47 at ang sabi, nagkasalita pa si Jesus na dumating si Judas nakabilang sa 12, may kasama siyang maraming tao at may dalang mga tabak at pamalo. Isinugo sila ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. Bago pa sila dumating doon, sinabi na ng taksil sa kanyang mga kasama, kung sinong hahalikan ko, siya ang dakpin ninyo. 49, nilapitan niya agad si Jesus at binati. Mag-ingat kayo sa mga ditong klase na. Magandang gabi po, guro, sa kahinalikan. Sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. At siya'y nilapitan nila at dinagip. Bumunot ang tabak sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pari at natagpas ang tainga niyon. Sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa lagayan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam kung hihingi ako ng tulong sa aking ama ay padadalhan niya ako ng 12 batalyon ng mga anghel? Tingin sa akin. Tingin pa sa akin saglit. Alam niyo ba si Lord? Siya po ay hulihin. Anong sabi ng Panginoon? Kumuha si Pedro ng tabak, tinaga niya yung tenga. Pero ang Diyos mabuti. Tanggal ang tenga. Ang pangalan ng alagad, Malpo. So, hindi ko ibalik mo yung tabak mo.
Hinipo yung tengas ni Laura. Natanggal yung tenga ha, nahulog sa ano, sa lupa. Di naman pinulong-tinod, tsaka binalik. Binilagyan ng bagong tenga. Amen. Hindi ko na alam kung ano nangyari dun sa nahulog. Hindi natin alam. Barbecue. Hindi alam. Okay, so, tapos ganito. Ang sabi ng Lord, bakit ka gumawa niyan? Di mo ba alam kaya kung tumawag ng ilang batalyong anghel? In the book of Revelations, 7 lang na anghel ang gumawa ng Fed sa mundo. That's right. 7 lang. Ito, kaya ni Jesus tumawag ng isang batalyon. Amen. Pero ginawa niya? Hindi. Bakit? Kasi madiskaril. Ang alin, Sister Heidi? Ang plano. Amen. Kasi madiskaril yung plano. Eh kung tumawag siya ng anghel, wala tayong kaligtasan ngayon. Amen. Di tayo nagkikita-kita ngayon. Tiniis niya lahat ng hirap. Are you there? Amen. Tiniis niya lahat ng hirap. Now, tingnan natin sa verse 57. Mateo 26:57. Dinala si Jesus sa mga dumagip sa kanya sa bahay ni Caiphas, ang pinakapunong pari. Doon nagkatipon ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pinuno ng bayan. Sumunod si Pedro, ngunit hindi gaanong lumalapit. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong pari, pumasok siya sa bakuran at naupo sa patio kasama ng mga bantay. Nais siyang makita kung ano ang nangyayari. Samantala, ang mga punong pari tambong Sinedrin ay naghahanap ng saksi laban kay Jesus upang ito'y may papatay. Kahit maraming humarap at sumaksi ng kasinungalingan tungkol sa kanya, wala silang matagpuang makapagpatotoong si Jesus ay dapat mamatay. Sa wakas, may dalawang humarap at nagsabi, sinabi ng taong ito na kaya daw niyang gibain ang templo ng Diyos at muli itong itayo sa loob ng 3 araw. Tumayo ang pinakapunong pari at sinabi kay Jesus, wala ka bang isasagot sa paratang na ito laban sa iyo? Ngunit hindi umimik si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng pinakapunong pari, inuutos ko sa iyo, sa ngalan ng Diyos na buhay, sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo at anak ng Diyos. Sumagot si Jesus, kayo ang nagsabi at sinasabi ko pa sa inyo, di na magtatagal at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan na makapangyarihan Diyos at dumarating na nasa alapaap. Pagkarinig ito'y pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang damit. Nilapastangan niya ang Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig din niyo ngayon ang kanyang paglapastangan sa Diyos. Ano ang pasya? Sumagot sila, dapat siyang mamatay. 67. Dinuroan nila si Jesus sa mukha at pinagsusuntok. Di pa yun? Pinagsasampal naman siya ng iba. At kinutya, Hoy, Kristo! Hulaan mo kung sinong sumampal sa iyo. Every time na nababasa ko ito, sabi ko, pwede ba pumasok sa loob? Pwede ba pumasok sa loob ng Bible? Kasakalin ko lang yung mga yan. Anong ginawa? Wala siyang kasalanan, walang proper trial. Anong ginawa? Pinaratangan at nasubukan niya naman duruan sa mukha. Hindi yung duruan na tsamba, kasi minsan natsatsambahan ka eh. Hindi ito tsamba, harap-harapan. Ano ibig sabihin nun? Talagang binaba ng buhay mo, binaba ng pagkatao mo. Ano pa? Sinuntok, sinampal. At ang sabi Kristo, hulaan mo, sino sumampal sa'yo? Mga kapatid, alam niyo ba? Sino rito nakapanood ng Passion of the Christ? Amen. Mabigat? Yes. Matindi? Amen. Alam na tinitingnan ko yung kwento sa Bible sa Isaiah 53. Wala papalayon sa kalingkingan. Gusto niyo tingnan natin? Parang maintindihan niyo. Punta tayo sa Isaiah 52. Isaiah 52. Tingnan niyo sa Bible niyo. Akala niyo yung Passion of the Christ, matindi na yun? Ito, pakita ko sa inyo kung ano talagang tunay na sabi sa Bible. Okay, tulungan ako ng Diyos, makita ko siya. Okay? Dali lang ha. Okay, nakita ko. Isaiah 52, verse 13 to 14. Nandiyan na kayo? Amen. Tingnan nyo ha. Sinabi ni Yahweh, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantok siya at dadakilain. 14. Kala nyo malupit na yung Passion of the Christ. Ito malupit. Ito talagang totoo. Marami ang nagulat nang siya'y makita.
Dahil sa pagkabugbog sa kanya, halos hindi na makilala kung siya ay tao. Ulitin ko. Dahil sa pagkabugbog sa kanya, hindi na makilala kung siya ay tao. Kaya nung siya pinako sa krus, ano mangyayari? Hindi na alam kung hayop o tao yung pinako roon. Laki na po na sa kwento, pinalitan siya ni Simon from Cyrene. Pinalitan siya ni Simon taga Cyrene. Bakit? Hindi niya na kaya magbuhat eh. Kaya nung pinako siya sa krus, hindi yan nakapako sa mga krus ngayon. Buo eh. Amen. Hindi yan. Matindi pa ang inabot ni Kristo dyan. Amen. Isa pa sunod na Christ, naiyak ka na eh. Ito pag sa totohanan, hindi ganun. Mas matindi. Pero ang pinakamaganda rito sinasabi sa Bible, He never said a word. Amen. Pwede naman sabihin niya, wala namang kwento mga tayo, yaman naman punta sila ama sa impyerno. Pero hindi. Alam niyo yung paghihirap niya? Alam niyo ba nung mga time na yon, yung mga Roman soldier, para maintindihan niyo lang. Okay lang? Amen. Okay lang? Amen. Yung mga Roman soldier before, hindi naman yung mga patpatin. Katulad ng mga Roman soldier dyan sa mga nagpapakot dyan sa Pampanga. Amen. That's right. Eh mayroon nga ako nakita, naglalakad dito sa may Taguig. Roman soldier. Sabi ko parang nadik yata ito. Ang payat eh. That's right. Nakasuot lang ng Roman soldier, Brother Elmer, pero mas malaki pa katawan mo. Tingin sa atin, ang Roman soldier before, walang ginagawa yan kundi pakainin ng maraming karne, palakinin ng katawan. Bakit? Pangdigma yan. Amen. Napakalaki niyang benta mo. Amen. At yung mga Roman soldier na yan, may naka-assign na talagang tagahampas. Nino? Nung mga lumalabag sa batas ng Romano. Iyang paratang kay Kristo, nag-uudyok siya ng revolusyon laban sa Roma. Amen. Amen. Kaya mayroon talaga naka-assign April, tagahampas lang. At tsatsakin ko sa iyo, pag ang parusa mo hindi pa ako sa cross, hampas, tsatsakin ko sa iyo, hindi ka nauuli. That's right. Bakit? Ang lalaki nila at wak-wak talaga ang likod mo pag hinampas ka nila. Buhay ka man, pero magtatanda ka. Amen. Hindi ito yung mga payat na naglalakad. Hindi ito. Ito yung malalaki. At pag humampas, hindi ganito. Hindi. Pag humampas to, talaga namang alam mo yung si Hulk Hogan. Amen. Ganong kalaki. At yung kanilang panghampas sa dulo noon, may pako. Amen. Bakit may pako? Para paghampas sa'yo, pupulupot yung panghampas at babaon yung pako. Ang humatak, hindi may TV. Yung humatak, ang laki ng katawan, kaya paghatak ng ganun, kasama laman. Yun lang naman ang naranasan ni Kristo. Amen. Eh, hindi lang yung isa. Dalawa. Pag napagod, may kapalit. Natuwa ka, salamat, may pumalit. Pag tingin mo na, mas malaki pa sa nauna. Nakuha niyo ba ito? Ganun katindi yung paghihirap niya. Amen. Pero ang gusto ko rito dyan, sinasabi, He never said a word. Marinig mo na kay Kristo, Pero yung ayoko na, di katulad mo, wala ka ng ulam, ayaw mo na agad. Isya, matindi na. Ganun lang eh. Andiyan pa kayo? Amen. Bakit ito ginawa niya? Because He wants to see you and me in heaven. Amen. Yan ang dahilan. Naglalakad siya papuntang Golgotha, tinatadyakan siya. Kung sino yung mga pinagaling niya, sino yung mga nagsabi sa kanya, Hosana, Hosana. Isa pa, yung palaspas na yan. Nakita na kayo ng palaspas? Amen. Hindi yan buko. That's right. Amen. Diba? Yes. Dahon ng buko.
Ulipo yan! Iwalang ulipo rito! Amen. Isa pa yan. Wiwisi ka ng tubig. Ipangungun ka sa jablo. Ilagay sa jeep, ilagay sa pinto. Pag isa sa katabi mo, walang kapangyarihan niya. Huwag kang mag-focus doon sa palaspas, mag-focus ka sa hari na dumating. Amen. Okay? Now, nag-gets yun na. Amen. Now, tingnan natin ang mga huling salitang sinabi niya. Wala sinasabing pito. Mga huling salita, wala rin in order. Yes. Hindi sinabi ang unang sinabi ni Jesus. Wala naman nakalagay eh. Sinabi ni Jesus, yun lang. Pag isabi sa katabi mo, huwag mong dagdagan, huwag mo rin bawasan. So, anong ginawa? Pinahirapan siya, pinahirapan. Di siya umayaw. Bakit? Tingin sa akin. Sa mata, sa isip niya, sa puso niya, naroon si Ben. Sa puso niya, sa isip niya, naroon si Heidi. Naroon tayong lahat. Bakit? Isang araw. Gusto niya na tayong lahat ay makasama. Amen. Now, ano yung mga sinabi niya? Ito, hindi naman in order. Namatay. Okay? Hindi naman to in order. Ibig sabihin, kung makabalik-baliktad man to, hindi kasalanan. Amen. Okay, kaya wala naman sinabi sa Bible, ito number 1, ito yung number 2. Aralin na lang natin. Pag sinabi ng Lord, get ko kasi, yung malapit ng mamatay, pag may mga sinasabi yan, importante. Tama? Itong kalabaw, ibigay mo kay Maika, yung baka kay Eliza. Okay? Yung bugbuit kay Janjan. Lahat yan, importante yan lahat sabihin. Kaya susundin talaga yan. Nakuha? Ibig sabihin, dihadong-dihado si Kristo. Nandiyan ba kayo? Amen. Sobrang dihado. Pero alam mo anong sinabi niya? Nasa krus siya? Hindi ko alam kung ito yung una o huli. Basta sinabi niya, Ama, patawarin mo po sila. Sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pag titignan mo ito, sabi ko, grabe. Unfair trial. Binugbog walang kasalanan. Pinaratangan na nagre-rebelde. Pinahirapan, sinaktan. Ang unang lumabas sa bibig. Patawarin niyo po sila. Ang sabi sa Bible, para maintindihan natin, okay? Yung dalawang kasama niyang magnanakaw, may dalawa eh. Amen. Okay? Tingnan natin. Para ho klaro. Sa Mark 15, 29 to 32. Para lang ho klaro. Okay? Mark 15, 29 to 32. Pag nandyan na po kayo, sabihin natin amen. Those who passed by hurled insults at him, shaking their heads and saying, "So you who are going to destroy the temple and build in 3 days, come down from the cross and save yourself." In the same way, the chief priests and the teachers of the law mocked him among themselves. He saved others, they said, but he can't save himself. Let this Messiah, this King of Israel, come down from the cross that we may see and believe. Pakinggan mabuti. Those who crucified with him also heaped insult on him. Pati pala, yung dalawang magnanakaw na magkatabi sila, yung pala ay iniinsulto din siya. Amen. Pero anong sabi ng Lord? Ama, patawarin niyo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. What's the message of the cross? Forgiveness. Pagkasabi sa katabi mo, forgiveness. Forgiveness. Tingin po, humingi ba yung mga tao ng tawad sa kanya? No. Ininsulto pa nga siya. Unfair na yung ginawa, ininsulto pa siya. Anong sabi niya? Forgive them. Tingin po sa akin. Alam mo mensahe dito? Kung may kalabang ka, kahit hindi pa humingi ng tawad sa iyo, patawarin mo na. Amen. Ang pagpapatawad, hindi naman naghihintay. Ay, hintayin ko siya. Siya may kasalanan eh.
Pag pumunta siya, patatawarin ko siya. Alam niyo ba, pwede naman na habang nakaupo ka rito, pwede mo naman sabihin sa puso mo, Lord, katulad mo, pinatawad ko na si Mitring. Pwede? Amen. Yan ang message ng cross. Although unfair, although dihado siya, pero ang una niyang nirelease, forgiveness. Amen. That's the message of the cross. No matter how bad you are, no matter how worst you are, no matter how sinful you are, God's forgiveness is available for you. Amen. Yan ang una niya sinabi. Patawarin. Alam mo yung isang magnanakaw, ano siya ng ano? Eh kung Kristo ka nga pala, di, palayain mo rin kami. Kita mo na itong magnanakaw na ito, napakot na lahat gusto pang tumapas. Okay? Kung ikaw Kristo, palayain mo ang sarili mo, sama mo kami. Pero nung narinig niya ito, Father, forgive them for they do not know what they're doing, nagbago yung puso ng isa. Ano ba nangyari? Ang pagkasabi po rito sa Luke 23:39 to 43, di ba? Yung dalawang magnanakaw na napako, tinutuya siya. Pero nung masabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they're doing, nagbago yung isa. Alam mo sabi? Luke 23:39 to 43, one of the criminals who hung there hurled insult at him. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. But the other criminal rebuked him. Abo, nagbago. Kanina, dalawa sila na nangi-insulto kay Lord. Ngayon nagbago yung isa. Bakit? Narinig niya, ang tindi ng taong ito. Walang kasalanan, pinarusahan, pero nagpatawad pa rin. Amen. 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 Tatanungin kita ngayong umaga. Meron bang nanakit sa'yo? Wala kang kasalanan, sinaktan ka. Huwag ka na magtaas ng kamay, sarili mo na lang. Amen. Ang mahirap sa ating mga tao, pag may nanakit sa atin, tapos wala tayong kasalanan, anong reaction mo? Ibig sabihin, walang nangyari sa inyong ganito? Uulitin ko. Wala kang kasalanan, pinaratangan ka, anong maging reaction mo doon sa gumawa sa iyo? Galit na galit. Ha? Galit na galit. Parang ang hirap mag-release ng forgiveness sa mga taong ganyan, tama? Yes. Pero dito si Lord iba. Amen. Gusto niyo ipakita ng Pinoy kasi yung ating Bible study kahapon, di ba? Naalala niyo ba? Bible study natin kahapon? Yes. Just love your enemy. Amen. Pagkasabi sa katabi mo, love your enemy. Love your enemy. Kasi ganito, if you love others, you will feel good. Amen. But if you hate others, you will feel bad. Amen. So anong kailangan mong gawin sa enemy mo? Mahalin mo na lang. Amen. Okay ba yun, Romeo? Mahalin mo na lang. Kasi pag minahal mo yung kalaban mo, wala kang iisipin masama laban sa kanya. Amen. Pagkasabi sa katabi mo, forgive. 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 Okay? So nagbago yung isip ng alin? Nung isang magnanakaw. Anong sabi niya? Ikaw naman, tayo, karapat dapat tayong parusahan. Bakit? Kasi magnanakaw tayo. Amen. Pero itong taong ito, makinig, itong taong ito walang kasalanan. Pero naparusahan katulad natin. Sabay sabi siya si Laura, Jesus, alalahanin niyo na lang po ako pag naroon na kayo sa inyong kaharian. Amen. Anong sagot ng Diyos? Naalala niyo pa? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Wow! Alam niyo ba itong magnanakaw na to? Kasi before, ang capital punishment ay ipako sa krus. Ang katumbas sa time natin ngayon, silya elektrika. Ang katumbas noon, lethal injection. Bakit ni lethal injection? Hindi na kaya, hindi na dapat mabuhay. Bakit? Kasi sobrang sama. Wala na to, tao na to. Kung mamatay siya noong time na yon, Romel, saan pupunta? Impyerno. Amen. Pero tingnan mo, sa buong buhay na ginawa niyang kasamaan, na-meet niya sino? Si Jesus Christ. Ano nangyari?
Sabi niya, kita mo, di niya sinasabing, Lord, sama mo ako sa kaharian mo. Hindi na eh. Bakit? Alam niya na ba impyerno siya? Sabi niya, alalahanin mo na lang ako. Pero ang Diyos mabuti. Nakita ng Diyos na tang tayo kahit gano'n siya kasama, mayroon siyang puso na handang magsisi. Ano sabi ng Lord? Sasama kita sa paraiso. Amen. Tingin sa akin. Huwag mo nang intindi kung gaano kasama yung nangyari sa'yo. Huwag mo nang intindi kung gaano kaitim yung nakaraan mo. Amen. Sa lalapit ka kay Kristo. Amen. Amen. Now, pwede ba ako makiusap? Amen. Pwede ba? Amen. Yung dalawang magnanakaw, walang pangalan yon. Amen. Hindi ko na naman alam kung saan naman ang galing itong mga pangalan na ito. Pangalan, sino raw? Si Istas at si Dimas. Okay, pagbigyan na natin, okay lang, kaya nga nagpapaalam muna ako. Pwede ba, pangalanan natin? Sa Bible, wala talagang pangalan yon. Papayag ba kayo? Lagyan din ng pangalan kasi kukwentuhan ko hanggang langit eh. Okay lang? Ayaw nyo? Okay lang? O sige, lagyan natin sa kaliwa si Istas. Sa kanan si Dimas. Okay lang? Pero wala talaga sa Bible yan ha, para lang maganda usapan. Now, itong si Istas, kahit nahuli na, salbahe pa rin. Kung ikaw ang Kristo, iligtas mo kami, pati sarili mo, pati kami. Tatakas pa eh. Okay? Si Dimas naman, uy, huwag kang ganyan. Tayo dapat parusahan, pero siya hindi. Bakit? Wala siyang kasalanan. Jesus, alalahanin niyo pa ako pag naghari na kayo ha. Sagot ni Lord, ngayon din, isasama kita. Saan? Sa paraiso. Sa ibang translation sa English, sabi today. Pagkasabi sa katabi mo, today. Today. Bakit? Because that day, Sister Laura, namatay sila. Amen. Ito si Dimas ngayon. Pagkamatay niya, dapat sa impyerno siya. Tama? Kasi criminal siya eh. Amen. Amen. Alam mo ba, pagmulat ni Dimas, ang unang beneficiary, ang unang nakatikim ng salvation, hindi pare, hindi Amen. pastor, hindi banal na tao, kundi napakasamang tao. Amen. Bakit? Gustong ipakita ng Diyos na walang matinding kasamaan na hindi kayang hugasan ng banal na dugo ni Jesus. Hallelujah! So ito na, samahan niyo ako sa langit na. Pagmulat ni Dimas, wow! Ano itong nalagyan ko? Never ko pa ito nakita sa buhay ko. Hindi kayang ihambing, hindi kayang i-describe ng salita. Ano ito? Pati mga anghel na magulat. Nung makita nila si Dimas, sabi nila, kasi siya yung unang naligtas eh, at napunta sa langit. Sabi ng mga anghel, grabe ang puti ng damit nito. Ibang-iba sa damit natin. Siguro, napakabanal ng taong ito. Amen. Amen. Si Dimas nang tataka. Ito na ba yung sinabing paraiso? Alam mo mga angel na controversial, nagiging curious sila eh. Ang puti talaga ng damit niya, siya yung una eh. Pinuntahan siya. Anong pangalan mo? Dimas po. Siguro Dimas, ang bait-bait mo sa lupa. Ay, Dimas. Bakit? Grabe ang puti ng damit mo. Ibang-iba sa damit namin. Siguro, grabe ka mag-ayuno. Grabe ka siguro mag-praise and worship sa Lord. Siguro sa buong buhay mo, wala ka nang ginawa kundi pawang kabutihan. Sabi Dimas, bakit? Kasi ang grabe ang damit mo. Alam mo ba, yung damit mo, halos kasing puti ng damit ni Father Abraham. Grabe ka! Dimas, kwentuhan mo naman kami kung anong pinagagawa mo sa lupa. Isa langit bawal magsinungaling. Gusto niyo malaman? Oo, sige na, excited kami. Kasi kakaiba yung damit mo eh. Siya nga unang-una eh. Sabi niya, ito ginagawa ko. Sige, dali, ano? Kriminal ako. Huh? Di, pwede nga. Kriminal ako. Sige, baka nagkamali ka lang. Ano ba? Magnanakaw ako. Uy, Dimas, bawal magsisinungaling dito. Nasa langit tayo. Hindi ako nagsinungaling. Totoo sinabi ko. Di nga, ano ba? Rapist ako. Di na natuwa yung mga angel. Alam mo sabi ng mga angel? Dimas,
lahat ng sinasabi mo, hindi dito sa langit yan, sa impyerno. Dahil nararapat yan. Sagot ni Dimas, oo nga eh, alam ko rin eh. Bakit ka narito? Mayroon akong isang tagpo sa buhay ko na tandaan nung malapit na ako mamatay. Nang ipinako sa krus, mayroon ako nakasama. Ang pangalan niya, Jesus. At ang sabi ko, Lord, alalahanin mo ako pag nasa paraiso. May sinagot siya sa akin. Ano sabi niya? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Grabe! Mga kapatid, pakitanong yung katabi mo, hindi ka pa naman siguro si Dimas. Pakisabi ulit sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Right there? Kung yung katabi mo, kahit na sinasabi mo masama yan, hindi pa naman siguro si Dimas yan. Kung si Dimas ka na napakasama, napatawad ng Diyos, tayo pa kaya. Kapatid, huwag na natin tingnan yung kahapon. Huwag na natin tingnan yung nakaraan. Huwag mo na rin tingnan yung ngayon mong kalalagayan. Bakit? Kaya ni Lord yan. Di mo kaya, pero kaya ni Lord yan. Alam mo ka natin si Jesus. Glory to God. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. Tuloy pa natin? Tuloy natin, mga kapatid. Anong sabi niya? Nung nasa krus na siya, sino ang nanay ni Jesus? Mary. Sino? Okay, linawin ko uli. Ang Diyos, bilang Diyos, walang nanay. Amen. Bilang tao, may nanay siya. Amen. Kasi si Kristo din naman putok sa buho. Kailangan may panggagalingan siya. Pero bilang Diyos, wala siyang simula at wala rin siyang wakas. Amen. Nagkakaunawan tayo. But because ang message ng cross, ang sabi niya, Son, behold your mother. Mother, behold your son. Ano masabi ni Lord? John 19:26-27. When Jesus saw his mother there, and his disciples whom he loved, standing nearby, he said to her, Woman, here is your son. And to the disciples, here is your mother. From that time on, the disciples took her into his home. What's the message of the cross? Bago si Lord namatay, meron siyang sinabi. Ina, nanay niya yun, sa laman. Ito ang iyong anak. Anak, ito ang iyong ina. Ano ibig sabihin? Tingin pa sa akin. Isa mo sa diniinan ng Diyos, doon sa cross bago siya mawala, ay yung relationship ng pamilya. Are you there? Amen. Kailangan yung family natin intact. Amen. Kaya noong time na yon, iniwan ni Lord si Mary. Kanino? Kay John the Beloved. At si John the Beloved naman, walang kabog-abog, pinatuloy si Mary sa bahay niya at doon na pinatira. Praise God. How's your relationship with your family? Minsan din natin napapansin, ay bahala yung mga pamilya ko, mas masaya pa ako sa mga kaibigan ko. You know, friends is always there for you, especially if you have blessings. That's right. Right? Amen. Ang dami mong kaibigan pag marami kang pera. Tama? Yes. Pero pag wala ka ng pera, diba Ben? Sabi nga nila, money is relative. Money is relative. Bakit? Because if you have money, you have lots of relatives. True. Okay? But this time, the Lord wants us to value our family. Amen. Especially our mothers. Yes. Now, may tanong sa akin, kasi paano pag yung nanay ko, medyo hindi naman tama ang ginawa? Paano pastor pag siya ay iba ang ginawa niya? Gusto niyo sagutin ko? Amen. A mother is always be a mother. Amen. A mother is always be a mother. Amen. Pastor, paano yung ginawa niya? Hindi ivaya God mo. Yes, amen. That's right. Hayaan mo yung God ang mangusap sa mother mo. Amen. Hayaan mo yung God ang mangusap sa father mo. Amen. A mother, a father is always be a mother and a father. Yes, amen. Yung status na hindi yung magbabago. Yes, Amen. What? Amen. Pakiusap mo sa Lord.
Basta ang importante, you honor your mother. Amen. You honor your father. Amen. Malay mo sa ginawa mong yan, baka doon siya matauhan. Amen. Minsan kasi parang gusto na rin nilang makipag-ayos, kaso nga, dahil ang ating mga salita ay mapanghamon. Di ba? Minsan, gusto na magbago ng tao, sabihin natin, hindi, malasyaron pandating mo eh, hindi namin kailangan. Ituloy, hindi na tuloy tumuloy. Anak, iwanan mo kami. Ala, mapanghamon eh. But God value relationship, Amen. especially our loved ones. Yes. Amen. Okay? Pwede ba? Di ko alam bakit ito pinapasabi ni Lord. Baka meron dito, kaaway mo yung kamag-anak mo. Baka meron kang hindi kasundo sa pamilya mo. Kapatid, a family will always be a family. Amen. Hindi pwedeng putol na ang ating pagiging kapatid. Hindi na tayo magkapatid. Sino may sabi sa'yo, tinong mapilido niya sa kapilido mo parehas? Yes, yes, amen. Right there? Amen. Maaari pa yung kaibigan. Kasi ang kaibigan mo, Cruz, ikaw, Kara. O di ang mangyayari, hindi kayo magkaparehas. Saan ibig sabihin? Pero pag sinasabing Amonsyo, yung isa Amonsyo rin, eh magkapatid talaga kayo. Amen. Pagkasabi sa katabi mo, makipagkasundo ka na. Nakipagkasunduan. Hallelujah. Okay, next word of the Lord. Ito po matindi. My God, why thou hast forsaken me? Sabi ko, Lord, ano to nangyari nito? Bakit ganon? Si Jesus, nasa krus, anong sabi? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ha? Anong sabi ni Lord nung siya'y buhay pa? John 10:30, I and the Father are one. But this time, humiwala yung Ama. Alam niyo ba? Never in the history in heaven na naghiwala yung Ama at yung Anak. Amen. Because itong tatlong ito, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit are one. Amen. Pero this time, humiwala yung Ama. Bakit? Ang Ama kasi banal. Pero nung nasa krus si Kristo, napako siya bilang isang makasalanan, ano nangyari? Kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan ng buong mundo na ilagay sa Kanya. Amen. Kaya nung tingnan siya ng Ama, hindi na ng Ama masigmura. Bakit? Naroon lahat ng karumihan kaya napalingon. At ang sabi ni Kristo, ba't mo ako pinabayaan? Kita niyo mabuti. Nakaramdam ang anak ng Diyos ng matinding pangungulila. Bakit? Kung kailan ka hirap na hirap, di ba doon ka dapat tulungan? Amen. But this time, kung kailan sa hirap na hirap, doon naman siya iniwanan. Bakit? Gusto man tumulong ng Ama sa kanya, hindi kayang lumapit. Bakit? Sa kanyang kabanalan, walang puwang ang kasalanan. Amen. Kasalanan ko na ilagay doon. Amen. Amen. Nagkaroon ng separation pansamantala. Amen. Alam niyo ho, makakaya mo kahit gaano kabigat ang problema basta nariyan ang presensya ng Diyos. Amen. Ang mahirap, April, ang mabigat ang problema, wala pa ang Diyos. Kaya huwag ka na magtaka ba yung umakyat sa billboard. Amen. Bakit may tumatalon sa tulay? Amen. Kasi wala sila na dalawang presensya. Pero tayo mga Kristiyano, at gano'ng kabigat, dahil kasama natin ang Diyos, nakakaya natin, umiiyak tayo. Pero hindi to the point na tumalong ka. Amen. But this time si Jesus, iniwan. Bakit? Dapat tinanong natin yan, bakit siya iniwan ng Ama? Alam mo bakit? Dahil sa iyo. Amen. Amen. Dahil sa akin. Amen. Nagkakanuhan ba tayo rito? Amen. Dahil sa iyo, tsaka dahil sa akin. Amen. Hindi naman siya doon namatay. Wala namang point na mamatay siya. Banal siya eh. Amen. Dahil sa kasalanan natin, siya yung namatay. Tapos ito tayo ngayon. Hallelujah. Pakitingnan nga po mukha ng katabi mo. Yan ang salamin. Yan talaga. Wala na akong iba. Perfect. Yan yon. Okay? So nagkaroon ng temporary. Pakisabi sa katabi mo, temporary. Separation. Okay? Hindi masikmura ng Ama, hindi niya matingnan. Romeo eh. Ang dumi ng anak ko, napakabanal nito, pero ang dumi. Bakit? Napunta sa kanya lahat ng kasalanan ng mundo. Amen. Amen. Okay? Alam niyo,
Napakabuti ng Panginoon dahil tayo dapat lahat, Ma'am Tess, ang ipako ron. That's right. Tayo talaga dapat. Amen. Next word, ang sabi niya, I thirst. Napaka-exit, dalawang salita lang. In Tagalog, nauuhaw ako. Alam mong ginawa ng mga magagaling? Narinig siya? Nauuhaw ako. Tumakbo agad. Pag nauuhaw, ano dapat binibigay? O ito binigay. Basahin natin. Matthew 27:48. Nandiyan na? Matthew 27:48. Nandiyan na? Amen. Immediately, one of them ran and got a sponge. He filled it with wine vinegar, put it on a staff, and offered it to Jesus to drink. Anong binigay sa Tagalog nga po? Pakibasa. Ano nakalagay sa Tagalog? Malakas, Tagalog. At tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha. Tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang kampo at pinasiksik kay Jesus. Ano paguhaw ka? Ano painom? Tubig. Ito, matindi. Tinigmak na ano? Maasim na alak. So ito rito, sabi, filled with wine vinegar. Ito matindi, Joy. Diyan po pa rin. 27:34. 34. Binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng abdo, ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Ayos ba? Ang babait talaga, no? Sobrang bait nila, Dexter, di ba? I thirst. Binigyan ng alak na maasim, di pa natuwa, hinaluan pa ng abdo. Tapos yun ang pinainom sa kanya. Babait, no? Sumagot kayo. Mababait sila, di ba? Amen. Tapos Amy naman. Nakita niyo yung kasalbahian nito mga to? Sabi ni Lord, I thirst. Anong ginawa? Tumakbo. Salamat, Brother August, tumakbo agad. Kaso ang dala, alak na maasim, hindi pa natuwa. Nilagyan pa ng abdo. E pambihira kayo nga, pag nagprito kayo, tapos yung abdo nasama doon, pag nakain mo, nasabi mo. Di ba? Di mo makain eh. Tinanggihan ni Jesus eh. Na tinignan ko, grabe naman sila. Physically, ganito kasi yan. Nagsimula si Jesus magbibig ng cross at alas 9 ng umaga. Sa Bible yan. Napako siya mga alas 3. Ikasaksagan ng araw nun. Maaring physically nauhaw si Jesus. Ikaw ba naman 9 o'clock? Pinako ka pa sa cross? Alas 3? Ilang oras yun? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 hours. Nauhaw. Pero tingnan natin yung spiritual implication. Saan ba si Jesus uhaw? Uhaw si Lord sa pagmamahal natin. Amen. Uhaw si Lord sa commitment natin. Amen. Gaano ka ka-committed sa Lord? Ang iba kasi committed na eh. Dapat committed ka sa Lord. Ano ka ba? Committed o committed? Uhaw si Lord sa commitment mo. Uhaw si Lord sa prayer mo. Amen. Gaano ka ba kadalas mag-pray? Gaano ka ba kadalas magsabi sa Kanya ng I love you? Hindi mo na nasabi yun. Mahal mo lang si Lord pag mayroon ka, pag wala, hindi. God is thirsty for what? For your commitment. Amen. God is thirsty for what? For your love, for your praise and worship. That's right. Amen. Pero pag hindi yun natin ito ginagawa, anong binigay mo kay Lord? Brother Elmer? Maasim na alak. May kasama pang abdo. Ano ito? Ito yung kapabayaan mo. Oras ng prayer, di ka na nagpe-pray. Pero oras ng the buzz, start talk, updated ka.
ay si ano na pala ngayon, tsaka si ano, ay break na pala si ano. Pero pag sinasabing Zephaniah, ano yun? Habakuk, mayroon ba nun? God is thirsty for your commitment. Amen. Pakisabi sa katabi mo, uhaw ang Diyos sa iyo. Diyos sa'yo. Uhaw ang Diyos na kailangan lumapit ka sa Kanya palagi, sasamba ka palagi sa Kanya. Amen. Pero hindi natin nagawa. Akala natin, nung una makita ko, sabi ko, grabe itong mga taong ito. Ang sasama naman ang ugali. Pero hindi mo alam, sa mga Kristiyano, marami rin palang ganyan. Imbis na pag-ibig, imbis na pagsamba, imbis na pagpupuri, anong binigay kay Kristo? Abdo. Bakit abdo? Walang pakialam sa Diyos. Amen. Maraming tao ngayon walang pakialam sa Diyos. Alam mo na nakakalungkot, lalo na pag Kristiyanong walang pakialam sa Diyos. Yes. Katulad niyan, magtataka ka, uuwian sa probinsya. Diba? Uuwian sa probinsya lahat. Kita mo yung mga bus terminal, siksikan. Di ko maintindihan bakit nag-uuwian. Di ko alam kung nagpapapako. Okay lang yun uwi, pero dapat bago mag-Sunday nakabalik na. Yes. Amen. Amen. Nasa church ka dapat ngayon. Saan ka? Naglangoy-langoy ka doon. That's right. Amen. Anong dala mo kay Lord? Abdo! Amen. Amen. Nasa church ka dapat ngayon. Anong hawak mo? Buhangin! Dapat ginanon mo. Anong dala mo kay Lord? Abdo! Amen. Tapos sasabihin mo, nauuhaw si Lord? Anong binigay mo sa Kanya? Uhaw na si Lord sa'yo. Amen. Kailan ka pa huling umiyak sa Diyos? Sagutin mo, kailan? Di ka na umiyak? Bato ka na kasi. That's right. Di lang ito binigay mo, kasama bato. Nag-gets yun na to? Amen. Nag-gets yun ba to? Amen. Alam niyo minsan nakita mo, parang, anong implication nito? Anong connect sa akin nito? Malaking connection nito. Uhaw si Lord. Bakit siya uhaw? Bakit? Nilikha ka niya. Gusto ka niya. Amen. Bakit wala kang time sa kanya? Ewan ko sa'yo. Pag wala kang time sa kanya, abdo, binigay mo. Dapat ang ibigay mo sa kanya tubig para masatisfy siya. Hindi naman tubig na literal, ibigay mo sa kanya buhay mo. Bakit siya gumawa sa'yo? Pag binigay mo buhay mo sa kanya, masasatisfy siya. Amen. Nothing can satisfy God but your life itself. Amen. Amen. Yan ang hinihingi ng Diyos sa'yo ngayong umaga. Sabihan nyo, kung mayroon kayong alam dito na wala rito ngayon, tapos nandun sa bakasyon. Pag tinanong mo, nag-swimming ka ba? O, abdo ka. Ano yun? Basta. Pag may sabi sa katabi mo, huwag kang abdo. Okay, pag may nakita kayo? Ha? Saan ka galing? Ba't wala ka ng Sunday? Naku, nasa Boracay kami. Abdo ka. Ha? Basta. Tapos pag makulit, sabi mo, magtanong ka kay pastor. Okay? Next word. Nakasin kayo, wala ko number. Next word. Sabi ni Lord, it is finished. John 19:30, when he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Question, anong natapos? Anong natapos? What had been finished? The payment for the sin of all mankind. Amen. Anong natapos?
yung pambayad sa kasalanan ng lahat ng mga makasalanan. Amen. Tingin sa akin, bayad na ang kasalanan mo. Ang kailangan mo na lang gawin, i-claim ito. Amen. Praise Wa? God. Nakuha. Amen. The salvation of man, what has been finished, the salvation of man is now made available for all who believe. Amen. All you need to do is to believe. The moment you believe, you will receive salvation. Amen. Yan ang tinapos ni Lord. What else? The restoration of the relationship of man to God. Tingin sa akin po, ito pinaka-importante sa lahat. Tingin po, tingin, walang pipigil. Sabihin na to. Nung tayo nagkasala, nasira ang relasyon natin sa Diyos. Tama? Amen. Nagkaroon ng gap between God and man because there is sin. When Jesus came, ang makasalanan ng tao at ang banal na Diyos pinag-reconcile niya. Therefore, there is only one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Amen. Amen. Ngayon, sabi niya, it is finished. Ano ibig sabihin? Kapatid, tapos na. Ang kailangan mong kapayapaan, available na sa'yo. Ang kailangan mong kasaganaan, available na sa'yo. Ang kailangan mong kagalakan, available na sa'yo. Lahat yan, sabi na Lord, finish na yan. Amen. Ang tanong, na-avail mo na. Hallelujah. Sosyalin, di ba? Sinong gusto ngayong umaga nito? Amen. Naunahan kayo ng tagalikod, yung mga tagaharap, medyo mabagal. Sinong gusto ngayong umaga nito? Amen. So, kayo pahalata. Ibang tingin nyo. This is the gift. Let's try. Inside this gift, everything you need is there. Amen. Nakuha? Amen. Anong gift ni Lord? Salvation. How can you receive salvation? Through Christ Jesus. Amen. Ipapaliwanag ko yung salvation ngayong umaga, baka hindi naintindihan yung iba. Kasi baka nagulat ka lang. Meron kasing iba, nagpipray pa lang. Meron mga asher naman, hindi na mga asher na hindi masyadong naturuan, itutulak ka. Hindi pa ako tatanggapin, tumanggap ka na. Okay? Napilit. Kaya minsan nangyari sa akin yan eh. Alam mo nangyari sa akin yan? Nagpipray ako, hindi ko pa tatanggapin eh kasi ninanamnam ko ba? Biglang may tumulak sa likod ko. Sabi ko, bakit? Tanggapin mo siya. Ganun ba? Kailangan bago nyo tanggapin ang salvation, na-explain sa inyo mabuti. Amen. Tingin sa akin, dahil ang tao makasalanan, ano nangyari? Siya dapat parusahan ng kamatayan. Saan? Sa impyerno. Pero, ang sabi ng Lord, it is finished. Tapos na lahat. Sabi ko ron, anong natapos? Una, natapos na ang pagbabayad ng kasalanan mo. Kahit gaano kalaki kasalanan mo, tinapos na ni Kristo, bayad na yan sa krus ng Kalbaryo. Amen. Ano lang ang kailangan mong gawin? I-claim mo na yung cheque mo. Anong cheque? Ito. All you need to do is to claim your salvation, to receive your salvation. Amen. Ano pa? Binayaran niya na. Ito ay, by the way, hindi ito katulad ng Yolanda na kinakapos ng supply. That's right. Itong salvation na to, available for all 8 billion people all around the world. This salvation is available. Lapakan natin si Lord. Glory to God. Ito yung tinapos ni Lord. Tingin. Pag tinanggap mo tong salvation na to ngayong umaga, ikaw at ang Diyos ay muling magsimula ng isang panibagong na matamis na relasyon. Amen. Naalala ko noon, way back 1991. Nung wala pa akong girlfriend, ang sabi ko, ano kaya ang feeling pag nagka-girlfriend ka? Kasi nakakita ko ng iba, pag may girlfriend, inspired. Pero mga ilang araw, desperate na. Okay? So sabi ko, ang sarap siguro magkaroon ng feeling na may girlfriend. Walang kabog-abog, dumating si Mami Cora. Okay? Nung makita ko, sabi ko, baka ito na. Pinakiramdaman ko, pinag-pray ko sa Lord, siya na nga. At nung magkaroon kami, nalaman ko, naramdaman ko, paggising mo ko lang sa umaga minsan, nagkamali, nagkasala na yata ako ng idolatry. Dahil paggising ko, si Lord mauna, siya pa rin nauna. Grabe pala pa nagkaroon ka na relationship, tsaka yung relationship mo talagang galing sa langit, galing kay Lord. Mantakin mo kay tumingin ka sa plato, mukha niya makikita mo.
Titingin ka sa timba, mukha niya pa rin. Sabi ko, grabe na ito. Ang sabi ko, baka nag-hallucinate na ako. Tingin sa akin, napakasarap magkaroon ng relationship. Pero ayoko maging plastic sa inyo, dumating rin ang punto. Nung kami kinasal na, naglabasan na ang totoo. Yung dating sweet, sour pala. Kaya ang relationship namin, sweet and sour. Pero si Lord iba. Pag na-receive mo to, marirestore ang relationship mo sa Kanya. Bakit? Malamang hindi ka lang ngayon nabibless. Alam mo bakit? Kasi putol ang relasyon mo sa Kanya. Ngayong umaga yung cross, what is the real story behind the cross? God wants to offer this gift of salvation to you. Why? For you to be restored. At para ikaw naman ngayong umaga, aalis ka sa lugar na to, inspired ka. Amen. Kaya pag alis mo rito, nakangiti ka. Bakit? I'm in love. Amen. Sino? Secret. Alam mo, pag na-receive mo si Lord, magkakaroon ka ng restoration ngayon. Kaya pag ikaw ay lalapit kay Lord at ikaw'y na-connect na yon, meron na kayong restoration, meron na kayong relationship. Bakit? Connected ka na. Humingi ka kay Lord, ano man hingin mo sa Kanya, dadaloy na sa'yo. Bakit? May relasyon ka na. Amen. Pero ngayong umaga, kailangan mo munang ma-receive ang gift na ito. Who wants this gift? I said, who wants this gift? Iba sa inyo, maaaring tinanggap nyo si Lord, bata pa kayo, di nyo maintindihan, natulak lang kayo ng lolo nyo. Makiiba sa inyo, napilitan, kasi yung grupo, yung barkada, tumanggap, sabay na rin ako, ano baby, basta tumanggap ka lang, Lord, tinatanggap kita, ay. Pero hindi mo na-feel yung excitement. Tingin sa akin ngayong umaga, nung tinanggap mo ba si Lord, na-excite ka? Amen. Ngayong umaga, kung hindi pa, di ating gawing totoo. Amen. Tanggapin mo ngayon, ma-excite ka, ma-inspired ka, at habang naglalakad ka, habang nabubuhay ka, sinasabi mo, kaya ko na ngayon yung hindi ko kaya. Bakit? Kasama ko na si Kristo. Amen. At kahit saan ka pumunta, kahit mag-isa ka, hindi ka nalulungkot. Amen. Alam mo, nang tinanggap mo si Lord, tapos malungkot ka pa rin yung mag-isa, baka hindi ka na-connect. Baka yung isip mo lang ang na-connect, yung espiritu mo hindi. Ang sabi ni Lord, it is finished. Tingin sa akin, tinapos na ng Lord ang lahat ng kailangan mo para makabalik ka sa Kanya. Ang Amen. tanong, ready ka na bang tanggapin ang salvation na ibibigay niya sa iyo? Amen. Next month, ang series natin ay ganito. Pag naligtas ka na, hindi nagtatapos doon. Amen. Ang sabi ko, pag naligtas ka na, hindi nagtatapos doon. Amen. Mayroong demonyo na manggugulo sa iyo. Yes. Ang kailangan mo, bakit maraming Kristiyano hindi magtagumpay laban sa dyablo? Alam mo bakit? Kasi yakap-yakap na yung salvation. Nasa loob ng box na ito, ang alin? Ang kailangan mo. Amen. Nandito sa loob. Yun ang i-discuss natin sa susunod. Pero ngayong umaga, mag-inlaban muna tayo. Amen. Andiyan ba kayo? Amen. Pag-isabi sa katabi mo, mag-inlaban muna tayo. It is finished. God. But anyway, okay lang, gagamitin ko lang ang buhay mo saglit. Ayos lang. Itong taong ito, grabe ang kanyang pinagdaanan sa buhay. Dumating ang punto, wala na siyang ginawa, kundi uminom ng uminom. Alam ko ng mga time na yun, nilulunod mo na lang yung problema mo eh. Kasi wala naman siyang outlet. Ang outlet niya, alak at mga kaibigan. Dumating ang punto, sabi niya, wala na rin. Sa pamilya, wala na rin. Gets? Pero when he met Jesus, I said when he met Jesus, Hallelujah. everything changed. Amen. Eh, minsan nakasalubong ko ng mga kainuman niya eh. Sabi sa akin, Sir, kasama mo na pala si Elmer? Sabi ko, bakit? Eh, tanggero lang niyan dati. Ngayon, wala na eh. Praise Sabi ko, God. iba na. Bakit? Kasi nga, pag nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya, aalisin ka niya sa pangit mong kalalagayan. Amen. Aalisin ka sa pangit mong kalalagayan at dadaling ka niya doon sa tamang lugar na kung saan doon mo ma-enjoy ang buhay. Amen. Tingin sa akin! Tuloy natin yan! Pwede naman kasing hindi maging mahirap ang buhay. Amen. Pwedeng hindi maging mahirap ang buhay. Amen. Kung natanggap mo ang dakilang handog at regalo ng Diyos. Amen. Hindi mo naman kailangan magkaroon ng pressure at stress sa buhay. That's right. Ang mahirap lang kasi hindi mo siya tinanggap o tinanggap mo siya hindi mo naintindihan. That's right. That is why ang buhay sa iyo struggle.
Amen. Tingin sa akin, ang sabi nito, nangako nito, pag tinanggap mo siya, anong ibibigay niya sa iyo? Una, karapatan. Anong karapatan? Na maging anak ng Diyos. Tingin sa akin, ako po tatay. May dalawa akong anak. Amen. Yung mga anak ko, kahit wala akong pera, pag may kailangan sila, ginagawan ko ng paraan. Amen. Pag may kailangan sila, ginagawan ko ng paraan, Heidi. Kahit walang-wala ako, kailangan kong manghiram o kailangan kong magbenta kung anong meron ako. Bakit? Para lang ma-provide ang kanilang pangangailangan. Bakit? Hindi naman sa nagmamalaki ako nila. Sinasabi ko lang, tatay ako, kailangan may tungkulin ako. Kung kailangan kong magbenta kung anong meron ako dyan, ibebenta ko para maibigay sa kanila. Para huwag sabihin ng mga anak ko na ano, yung tatay ko walang ginagawa. Kasi natatakot ako baka pa nag-usap-usap sila ng mga kaibigan niya, sasabihin niya, buti pa yung tatay mo. Yung tatay ko wala, batugan eh. Yung tatay ko walang ginawa eh. Takot ako sa ganun. Gusto ko maggawa ng paraan. Pag sabi ng anak ko, kailangan namin ng project na dito, sabi ko wala tayo. Nasubukan na namin magsanda. Ang masaklap lang, di tinanggap yung sinangla namin. Nakita ko yung mukha ng asawa ko. Ayaw niya itong paulit-ulit kasi na maiiyak kami. Alam mo yung walang-wala na? Sabi ko, meron akong cellphone. Sabi ng yung asawa ko, hindi po yan basta-basta pupunta sa sanlaan. Pero walang-wala. Sabi niya, ikaw na. Sabi ko, nahihiya ako. Pastor, ako ikaw na lang. Hindi ka masyadong kilala. Punta siya sa sanlaan. Pwede po ba isang ito? Sagot ng ano, ay hindi po kami tumatanggap niyan. Abang ako, sabi ko, Lord, siya na matanggap, siya na matanggap. Paglabas ko, nakita ko yung mukha ng asawa ko, nakasimangot, sabi ko. Pero kahit walang-wala na kami, dahil tatay ako, nagpo-provide pa rin ako. Amen. Kung kailangan ko magkargador, kailangan kong gumawa para lang mabigyan sila, gagawin ko. Tingkay sa akin, ang unang-unang ibibigay na karapatan sa iyo ng Diyos, maging anak. At kung ako tatay na tao, Diyo, na limitado, nagpo-provide ako sa mga anak ko at nahirapan ako, ang Diyos na nasa langit, ang Ama na nasa langit, kailanman hindi kinakapos. Kailanman hindi siya nauubusan. At pag naging anak ka niya, magpo-provide siya hanggat gusto mo. Hindi sky is the limit, heaven is the limit. Amen. Huwag mong galawin ang anak ko kasi ilalaban ko siya. Walang pwedeng pumatok sa kanya dahil babatukan ko rin. If you receive Christ, you will be given an authority to become His child. He will not only provide, He will protect you. Amen. He will protect you. Not just that, He will guide you. Why? Because gusto ko mga anak ko lumaki na matino. Amen. Kung ako nga na makasalanan, gusto ko sila lumaki ng matino. How much more ang Diyos na nasa langit? Amen. Ayoko sila maghirap. Ang sabi ko, ayoko sila maghirap. Mas gusto ng Diyos, huwag kang maghirap. Amen. Pwedeng maging magaan ang buhay. Pwedeng maging masaya ang buhay. Saan siya nagsisimula? Sa pagtanggap sa regalo. Ito. Huwag lang kayong nood ng Jesus, the story of Jesus. Tapos na yon. Kahit sabi ni Lord, it is finished. Kailangan ko ngayong umaga magdesisyon ka. Anong desisyon mo? Tanggapin mo siya. Pag tinanggap mo siya, magsisimula, bigyan ka niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Doon lang, hindi ako pwede makialam sa iyo dahil wala naman tayong relasyon. Pag ikaw anak ko, papakialaman kita, iingatan kita, ipoprovide kita. Bakit? May relasyon. Kaya pag wala ka pang relasyon, di mo pa ito na-receive, hindi sila pwede makialam. Bakit? Baka pag nakialam siya, sasabihin mo sa kanya, pakialam mo. Pero pag tinanggap mo siya, may relasyon na kayo, anong gagawin niya? Romeo, anak, ito para sa iyo. Dati, hindi kanya matinawag na anak. Bakit? Anak ka sa labas. Dalawa tatay, Diablo, at saka si Kristo. Pag wala ka kay Kristo, anak ka ng Diablo. Pero ngayong umaga, baka gusto magpalit ng tatay, nag-o-offer siya.
Alis ka sa demonyo, lipat ka kay Kristo. Tanggapin mo ito. Pag tinanggap mo ito, bigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos. Ano pa ibibigay niya sa iyo? Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Yan ang masarap. Praise God. Buhay na walang hanggan. Bakit? Hindi naman to ang tunay nating tahanan. Yes, amen. Ang lugar na ito ay pansamantala lang tayo rito. Amen. Ang sabi ng Bible na tunay na tahanan ay nasa langit. Naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. At sa langit wala nang iyakan, wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang pighati. Lahat tunay maligaya. Amen. Yan ang regalo. Yan ang kasama ng regalo. Ito. Amen. At higit sa lahat, bibigyan ka niya ng alin, ng kapayapaan, kagalakan. Kaya pwede nga hindi magiging mahirap ang buhay. Amen. Ako'y naging tambay sa mahabang panahon. Mahirap talaga maging tambay. Ang akala ng iba madali maging tambay, mahirap kaya. Amen. Gigising ka sa umaga, tutong ang naghihintay sa iyo. Pagdating ng tanghali, nagreklamo ka na. Pagdating ng gabi, wala nga akong long sleep eh. Puro sando, butas-butas pa. Anong point? Dahil wala ka sa Panginoon, pero pag na kay Kristo ka, anong mangyayari? Magre-regalo siya ng kapayapaan sa iyo. Gusto mo ba yun ngayong umaga? Sabi ni Lord, it is finished. And last but not least, sabi niya, Father, into thy hands, I commit my spirit. Ano ibig sabihin niya sa Lara? Nung sinabi niya, bakit mo ako iniwan? Ama, bakit mo ako iniwan? Binabayaan. But on the last word na sinabi niya, Ama, sa kamay mo, ipinagkatiwala ko ang aming espiritu. Nagkaroon ulit ng relasyon. Ano ibig sabihin? Kaya mo bang sabihin sa Lord ngayong umaga, Panginoon, sa iyong mga kamay, inahabilin ko ang aking espiritu. You can only do that the moment you receive this gift. Who wants this gift? Raise your hands. Who wants this gift? Amen. I said, who wants this gift? Ngayon, maintindihan nyo na. Gusto ko pag umalis kayo rito, super excited. Kasi marami sa inyo tumanggap sa Lord. Lantang gulay na. Nung kami unang mag-boyfriend ni Mami Cora, hallelujah. Ang pinakadikit kong sanggang dikit ko sa lamin. Lahat ng anghel eh. Hinahanap ko yung anghel na pag nakita niya ako talaga masaya siya. Hindi eh. Hindi. Ang tagal. Sabi ng nanay ko, ang tindi talaga yung tama mo, no? Pinapatulan ko ho kahit basag na salamin. Alam mo yung salamin pag nabasag, di ba mayroong ganyang kaliit? Na minsan pag gano'n mo, ilong mo lang nakikita mo. Pinapatulan ko yan. Ginagalaw-galaw ko kung okay lahat. Ganang kalupit pag na-inlove. Sa tao ako na-inlove, ganun ako katindi. Nung ma-inlove ako kay Kristo, sobrang tindi. Mahirap po kami, sobrang kami hirap. Pero, my love for God brings me to this point na kung saan nakaranas ng konting ginhawa at makakaranas pa ng malaking ginhawa. Bakit? Dahil na kay Kristo tayo. Safe! Palapakan natin si Lord, glory to God. It is finished. Tinapos na ni Kristo yung kanyang bahagi. Ikaw, ready ka na rin ba gawin ang bahagi mo para ngayong umaga malubos ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo? Amen. God is offering this gift to you. Maaaring ikaw tinanggap mo na si Kristo noon, pero parang nanlamig ka. Pinapaalala uli ng Diyos. Hindi kanya tinawag para maghirap, tinawag kanya para guminhawa at makaranas ng kapayapaan kagalakan. Kung ikaw hindi mo pa tinanggap ang Panginoon, hindi aksidente napunta ka rito. Amen. Okay, baka sabihin mo, natsambahan lang ako. Hindi. Pinarinig na sa'yo ng Diyos ito para ano, para malaman mo at matanggap mo rin ito. I want, kung ako lang po masusunod, loobin nawa ng Diyos, pag tinanggap mo po ito, I guarantee you, what happened to me will happen to you. At gusto ko, ako po'y masayang-masaya sa buhay ko ngayon. Gusto ko pag ikaw tumanggap kay Kristo, mas masayang-masaya ka kaysa akin. Yan ang pinakaligaya ko na rin. Yes, amen. Are you ready? Amen. Nangingintab pa ho ito. At sa susunod, bubuksan ko sa inyo isa-isa ang laman nito. Pero sa ngayon, box muna.
Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Okay? Nihiling ko si Eliza na magpunta rito sa harap. Bigyan tayo ng isang Kayong mga nasa labas, makisabay na rin po kayo sa amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kunting tiis lang po, alam ko po mainit. Pero ngayong umaga, alam ko mas mainit ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Ngayong umaga ho, the Lord wants to offer this gift to you. Una ko pong kinakausap yung mga tumanggap na sa Lord. Tumanggap kayo sa Lord, pero nagkaroon po kayo ng struggle sa buhay nyo, nanlamig kayo, nanghina kayo. Ngayong umaga ho, can you recommit yourselves to God? Just recommit. I know, nangungusap ang Diyos sa iyo ngayong umaga habang nagsasalita ako. Kung kinausap ka ng Lord, kapatid, just recommit yourself. Pwede ba ngayong umaga, lahat po ng gustong mag-recommit ng kanilang sarili sa Panginoon, can you just raise up your hands so that I can pray for you? Lahat lang po ng mga tumanggap na kay Lord, tapos gusto mag-recommit. Nanghina ka, naapektuhan ka ng problema mo, nagkulang ka sa devotional time mo sa Lord, nagkulang ka sa prayer, nagkulang ka sa worship, nagkulang ka sa intimacy with God. Can you just raise up your hands? Di ko na po kayo tatawagin, just raise up your hands. Everybody please bow down your heads and just close your eyes. Yes, yes. Lift up your hands in the name of Jesus. I pray, Lord God, that you will reignite once again the fire in the hearts of your people. Lord, kasi hindi po basta-basta yun naranasan nyo sa cross ng Calvary. Hindi po siya, Panginoon, ganun kadali. Lord, nandito po kami lahat, kasama po ako. We recommit our lives to you. Minsan nyo pa pong iparanas ang yakap ninyo, Panginoon. Minsan nyo pa pong iparanas, O Diyos, ang kapayapaan na hindi kayang kumbasan ng sanlibutan. Minsan nyo pa pong ipayakap o iparanas, Panginoon, ang mga salita mo, O Diyos, na pag nabasa namin, nung tumutulong ang luha namin. Minsan nyo pa pong iparanas, O Diyos, ang apoy sa aming puso, na sinasabi namin, walang katulad ng Diyos. Higit ang Diyos sa lahat ng mga bagay. Lord, lift up your hands. Just, I pray in the name of Jesus that the Holy Spirit will touch you today. Christians, believers who recommitted their lives to God, I pray in the name of Jesus that the Holy Spirit will touch you today. Ano mang kinakaharap mong problema, sabi ng Bible, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Ipagkatiwala mo kay Kristo lahat ng pasanin mo, dahil ang Diyos ay nagmamahal sa iyo. Lahat ng mga nalulungkot, si Kristo ay pumarito para bigyan ka ng kasiyasiyang buhay. Don't worry about your problems, don't worry about your circumstances. Alam na ng Diyos yan. At si Lord ay may ginagawa sa mga oras na ito. May ginagawa na ang Diyos sa mga oras na ito. Tanggapin mo sa Espiritu mo. Hallelujah. I'll give you enough time. Just talk to God. This time kayo naman makipag-usap kay Lord. Hallelujah. Magsalita po kayo, wag lang sa bibig, kundi magsalita kayo sa puso. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, palahin niyo po kami lahat. Minsan pa kayo makapag sa amin. Minsan pa kayo mag-shower ng iyong biyaya sa amin. Lord, yung mga kapatid ko ito, Lord, na mayroon po problema sa pamilya. Lord, walang imposible sa iyo. Dalangin ko yung pamilyang nawasak ay muling mabuo. Dalangin ko, Lord, yung mga pamilya na mayroong hindi pagkakaunawaan ay magkaroon, O Diyos, ng pagkakasundo. Lord, dalangin ko yung mga pamilya, Panginoon, lalo na, Panginoon, yung nanay, mga anak ay hindi po nagkakaunawaan. Lord, I pray for reconciliation. I pray for harmony. Lord, yung iba, Panginoon, na mayroong mga kahinaan na hindi po nila kaya, Lord, mahawa po kayo sa kanila. Lord, I pray isang maalab, O Diyos, na pagkakilala sa iyo, Panginoon.
Salamat po. Salamat. Mari pong ibaba na yung mga Christians po. This time, yung mga first timer po na hindi nyo pa po tinanggap ang Panginoon, hindi nyo po naranasan sa inyong buhay. Kung nais nyo po tanggapin si Kristo sa inyong buhay, yan sabi sa Bible, siya ang pinakadakilang handog. At pag tinanggap mo siya, bibigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos. Bibigyan ka niya ng karapatan na magkaroon ng buhay na walang hanggan. At higit sa lahat, magpaparana siya sa iyong buhay. Kung ibig mo ngayong umaga, lahat po'y nakayuko, nakapigit, maaari mong itaas ang iyong kamay na nagsasabi, Pastor, ibig kong tanggapin ang Panginoon sa buhay ko. O ikaw talagang na-convict ka ng gusto sa mensahe ngayong umaga, sinasabi ko, tinanggap ko siya dati, pero maliit pa ako noon, hindi ko naintindihan. Pwede ko ba siyang tanggapin? Maaari po. Kasi ang Diyos po ay palagi siyang bago bawat araw. Kung meron po, maaari po itaas ko lang ang iyong kamay. Yes. Hallelujah. Yes. 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 Praise God. Purihin ang Diyos. Lahat po na nagtaas ng kanilang kamay, or kahit hindi ka nagtaas ng kamay, pero gusto mong tanggapin si Lord, sumunod ka sa panalangin ito, sabihin mo, Panginoong Jesus, minsan pa, ako po'y lumalapit sa iyo. Pinagsisisihan ko lahat ng aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso. At tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Salamat sa regalo ng buhay. Salamat at ako ngayon ay anak na ng Diyos. Salamat at ako ngayon ay may buhay na walang hanggan. Salamat at ako ngayon ay hindi na mag-iisa kailanman. Dahil si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo ay kasama ko na habang buhay. Salamat sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. Ako na lamang po manalangin. Can I ask everybody to just lift up your hands to the Lord? Tas natin kamay natin sa Diyos. Kaming lahat, Panginoon, Ama namin na sa langit ay nagpapakumbaba, humihiling ng iyong habag at awa, ng iyong biyaya. Hindi namin kaya mabuhay sa mundong ito kung wala ka. Kayo lang po ang kailangan namin. Wala na po kami iba pang hinihiling sa mga oras na ito. Dalangin ko po ang iyong patuloy na patnubay at habag sa amin. Lord, sa mga may pangangailangan, I pray, Lord God, na kayo po ang magpuno. Sa mga mayroon po mga struggle, kahinaan sa kanilang buhay, kayo po magbigay ng kalakasan. Sa may mga karamdaman, kayo po magbigay ng kagalingan. Sa mga pinanghihinaan na loob, kayo po magbibigay, Panginoon, ng kalakasan. Kayo po magbibigay, Panginoon, ng encouragement. At higit sa lahat, Lord God, dalangin ko, Panginoon, sa Kanya, Panginoon, na nanlalamig simula sa mga oras na ito. As you lift up your hands, I want you to receive the fire from the Holy Spirit. Once again, the Lord will ignite the fire in your life, in your heart, in your spirit. And you will never be the same again. Beginning today, you will never be the same again. The Lord will touch you. The Lord will speak to you. The Lord once again will ignite the fire in you. Oh, hallelujah. We are blessed by God. Hallelujah. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng paborit parangal. Minsan pa sa ibuturan ng aming puso, nagpapasalamat po kami sa lahat ng iyong ginawa sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon, ngayon at magpakailanman. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. And the blessed people of God, the saved people of God declare, Amen and Amen. Palapakan natin si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, lubos kang pinagpala ng Diyos. Bago kayo umupo, lubos kang pinagpala ng Diyos. Hallelujah. Sige po, mari na pa tayo umupo. Masarap pong mag-recommit ng buhay sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah.